Tayo sa unang usapin natin ngayong umaga, ang bakuna. Dahil mahalaga po ito, ito ho ang sagot para ho tumaas ang bilang ng populasyon ng mga baboy. Partner, so kumustahin natin ang ginagawa ho ng Department of Agriculture ng pagbabakuna. Unahin natin at welcome sa programa. Walang iba kundi si Assistant Secretary Dante Palabrica ng Swine and Poultry Department ng Department of Agriculture. Yun division yun. Asek, magandang umaga po sa inyo. Asek Dante, welcome po sa Double Wing, sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning. Good morning po, Asek. Good morning, Double Weng, sa inyo at sa mga nakikinig. Ano po ang naging takbo noong una sigwada ng ating bakunahan kontra ASF sa Lobo, Batangas? Ikalabing-4 na araw na kahapon at nakuna na ng dugo yung mga binakunahan natin ng August 30. At ngayong araw to makikita ko ngayon kung naglabas na ng magandang antibodies yung mga nabakunahan natin sa lubo. And for the meantime, nagsimula na rin ang pagmamapping ng mga farm na babakunahan yung mga baboy at meron tayong 10,000 bakunang available na binili ng ating kagawaran as emergency purchase. So, after the mapping, we'll start now vaccinating ang mga farms sa Batangas at maraming nagsasabi na kung pwede ay mapuntahan din yung mga ibang probinsya na humihingi ng tulong para mabakunahan. So mamaya, kung ngayon po malalaman kung nag-produce ng antibodies, ibig sabihin, malalaman natin kung effective yung bakuna. Weng, kasi maraming parameters para malaman kung effective ang bakuna. Parati ko nga sinasabi na let the pig talk. No? Ibig sabihin, aside from blood testing, tinitingnan natin ang kondisyon ng mga nabakunahan. At kahapon nire-report sa akin na as of now, yung 2 farms na binakunahan namin nung 30 ay maayos yung mga natirang mga baboy. Hindi po nakinakitaan na negatibong epekto ng bakuna? Ikaklaro ko, no? May 2 maliit na farm na binakunahan kami. Isa yung 29 na baboy. Oo. At farm 1 yon. At isa lamang ang namatay. At ang kinamatay pa ay napilay. Yung maliit na farm na 21, no? 12. May namatay na 5 dahil may predisposing factor. Ibig sabihin, may comorbidity yung mga baboy. Tulad ng COVID, namamatay ang noon ng tao kapag may comorbidity. Pero yung mga natira ay kahapon ay malakas ang mga baboy. At ngayong umaga nga, papunta ako ng Batangas, sa Lipa, dahil gustong malaman ng mga Batanggenyo kung ano ang mga balita dito sa pagbabakuna. I'm hopeful, no? And at the same time optimistic na aside from biosecurity na nagkulang dun sa pangalawang farm na nagkaroon ng mortality, ay kailangan itong bakunang ito. Okay. Buti na banggit nyo yan, Asek, kasi nga, napabalita nga yan 5, tapos may isa namatay. So pwedeng sabihin na hindi yan, ibig sabihin na hindi epektibo yung bakuna dahil namatayan yung kanilang mga baboy na maaring bago nabigyan, healthy pa na monitor, Asek. Oo, wag tayong gumawa ng isang desisyon sa lilimang baboy dahil milyon-milyon na pinag-uusapan natin dito na baboy dito sa Pilipinas. Yun ang fake news na lumabas na walang kwenta dahil may namatay. Dapat suriin natin kung bakit, no? Tulad ng sinabi ko,
yung pangalawang farm ay loose, no, ang biosecurity. At nung magpunta kami nung araw ng bakunahan, labas pumasok lang yung aso sa loob. At the same time, yung farm ay mayroong pang may nakitang unggoy at nasa tabi ng pinagpaunan ng mga patay. At medyo dapat babakunahan yung baboy, dapat dry cleaning lang ang ginawa. Ibig sabihin, hindi dapat binasa ng gusto yung kanyang kulungan sapagkat pag humiga yung baboy, ang lapag nun ay malalamigan. Ikaw ay babakunahan. Para bang tao, babakunahan ka bukas ng umaga, maliligo ka sa ulan. At bababa ang resistensya mo dahil may nakitaan na respiratory problem yung mga baboy. So partner, Asek, ibig sabihin yan, bago bigyan ng bakuna, ilang araw na dapat na nasa maayos na kondisyon, maayos ang biosecurity sa area ng farm o ng baboy? Alam mo, bago namin bakunahan, dapat kunan namin ng dugo yun, para malaman namin kung ito ay negative or positive sa ASF. Kapag positive sa ASF ito, hindi dapat itong bakunahan. Pag negative, tuloy. Tuloy. Yung katanungan mo, ilang araw. Parang preparasyon din yan sa tao. Ulit ko, ikukumpara natin sa tao. Importante sa loob ng 48 hours ay nasa kondisyon yung baboy. Huwag mo nang paliguan ng gusto yung baboy para kaya nga ang tawag sa kanila baboy. Hindi mo naman kailangan parati araw-araw na hugasan. Kasi kapag ganon, dry cleaning na lang ang gagawin. Parang sa damit. Asek, dahil dyan, meron natapos na yung atin na sample vaccination dyan o trial vaccination dyan po sa May Lobo, Batangas. Saan namang lugar ninyo ilalabas yung pagbabakuna? Ang susunod natin ay ang Rosario, Lipa City para mapababa natin ang infection pressure. At napakaraming mga malalaking farm na naniniwala sa bakuna. Kaya marami kaming nakuwang mga sulat na kung pwede unahin na yung kanilang farm. So, doon kami magtutuon sa mga nakapalibot na bayan ng Lubo para hindi na tumalon ang tawag natin doon ay ring vaccination para hindi na tumalon sa ibang bayan. Outside Batangas po, meron kayong gagawa ng trial vaccination? I would like to correct Weng yung salitang trial. Hindi ito trial, dahil napatunayan na to na 2 taon na epektibo against ASF. Binigyan tayo ng FDA ng monitored release. Hindi ito trial, ito'y roll out. Roll out ng bakuna. Pero di ba sinabi niyo Asek dati na susubukan muna natin ito sa mga ilang farm, tapos pag napatunayan natin na effective, saka natin i-roll out. So wala na tayo sa trial phase, ganun po ba 'yon? Wala na tayo sa trial phase at tama sinimulan muna natin sa Lubo at tiningnan na initially ang takbo. At for the meantime, habang nag-aantay tayo ng 14 days na nangyari kahapon, sinimulan na natin yung mapping at preparasyon. At tumingi na ako ng budget sa BAI para mapabilis ang pagbabakuna sa mga susunod na araw. Opo, Asek, linawin ko lang kasi sabi niyo kanina yung 10,000 na mga emergency procured na mga bakuna, ni isa ho doon di pa nagamit o may nagamit? Kasi meron pa atang naunang 2,000 ba yon ng mga doses? Yun ang sinasabing for trial, di ba? Ulitin ko, kaklaruhin ko. Doon sa 10,000 na binili ng gobyerno, ginamit natin dito sa Lubo noong August 30. Tapos,
dito rin manggagaling sa 10,000 yung pag-rorolyo ng mga bakuna sa palibot ng lubo. Mm. May walang kakaiba ito na merong 2,000. Wala, may 10,000 at ngayong Oktobre ay ilalabas naman namin yung 150,000 para naman sa utos ni Secretary Chu Laurel na i-rolyo naman sa Visayas Mindanao. Okay. So yung 10,000 para lang po ba ito sa Batangas tapos maglalabas na tayo ng 100 plus 150. thousand for other parts of the Philippines. Ganun po yun, ASEC. Oo, yung 10,000 na ilalagay natin sa Batangas at yung mga kalapit pang mga bayan, probinsya. At sa dami ng humihingi ng saklolo sa pagbabakuna, ay kailangan namin na sundin yung protocol na ginawa. Kailangan, number 1, negative sa ASF. Number 2, kailangan may biosecurity Opo. para hindi sumablay tulad na nangyari dito sa pangalawang farm na maliit. At pangatlo, kailangan mga grower lang o palakihin. Hindi pwede yung inahin. At pangapat, kailangan pumirma ng sa kasunduan na susundin nila yung provision ng pagbabakuna. Okay. ASEC, kailan po natin mararamdaman yung positive effect ng bakuna sa industriya ng pagbababoy? Inito, Weng, alam kong lahat ay mainit na mapaayos natin itong pagbabakuna. Pero ito ay modified release, Ibig sabihin, phase by phase ang gagawin natin. Kailan? Para uulitin ko, parating COVID. Ang sabi nung sa COVID, importante na 70 to 80% ng population ng Pilipino ay mabakunahan ng COVID. Kaya ngayon natanggal na yung pagsusuot natin ng mask. Kasi nagkaroon na ng immunity ang buong Pilipino. Ganun din sa baboy. Importante na mass vaccination natin para bumaba ang infection pressure. Okay. Kung magtutuloy-tuloy ito, Weng, ang mangyayari nito, after 150,000 na bakuna, ay lalabas na suma total na babakunahan natin 600,000 na baboy. At pag nagtuloy-tuloy pa ito, pwedeng gawin ng FDA na hindi regular registration na at hindi na modified release, pwede nang i-commercialize ito. So yung mga farm, pwede nang bumili sa merkado. Okay, ASEC, kung ang baboy ay nabakunahan, kunyari ngayong araw, ilang araw pwede na siyang katayin? Or hintayin ba natin yung immune system, yung effectiveness ng bakuna, umabot din mga 90 to 80 o 80 to 90% yung effectiveness ng bakuna sa kanya? When ang pagbabakuna nito ay sa biik, mga 8 weeks, At sa loob ng 14 days, mga 40% na maglalabas ng antibody yung baboy. Pagdating ng 60 days, ay ito ay magiging 90%. Ang mga biik, ibinibenta o ang baboy ibinibenta after 25 weeks, ibig sabihin, ang timbang niya dapat mga nasa 95 to 100. By that time, dahil isang turok lang ito, ay halos protektado na yung baboy, pwede na itong ibenta. At minomonitor natin ito na sa loob ng 30 days, bago mo ibenta, ay halos wala nang residue o impact yung pagbabakuna. 30 days after. Okay. Alright. Ligtas naman kainin yung mga nabakunahan ng bakuna na yan. Oo. Oo. Ligtas Luweng, alam mo, ang ating Bureau of Animal Industry naman ay karamihan ay mga veterinaryo. At hindi pwede kaming gumalaw na hindi ligtas ang ating mga animalya bago pumunta sa merkado. In fact, kaya nga parati kong inuulit-ulit na huwag kayong matakot na kumain ng baboy sapagkat
ang gobyerno natin mula sa BAI, National Meat Inspection, FDA, LGU ay nagsasama-sama na para pag dumating ang baboy sa merkado, ito ay malinis at ligtas kainin. Yun. Alright. Eh, Asek, good luck. marami po salamat sa oras. Asahan natin Ingat po yan. kayo. Thank you, sa Asek, biyahe ha? nyo sa Batangas ngayong araw. Oo, Ingat po, sa lubo, Asek. sa lubo. Ingat, Asek. Thank Salamat. you. Okay, maraming salamat din, Double Weng. Thank you. po. Si Asek Dante Palabrica, Assistant Secretary for Swine and Poultry ng Department of Agriculture patungkol ho sa